Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Halatang halata ho, masyado hong napakahalata na ang ginagawa ho ni Leni Robredo ngayon, nangangampanya. Halatang halata ho. Bakit ho? Kasi ganito, una-una, yung mga sinabi niya, okay? Hindi naman ho bago yun. Hindi naman ho yun bagong knowledge. O kaya masasabi nating mamamangha tayo na, wow, ang ganda niyang idea na yan, unique ka. Hindi. Yung mga pinagsasabi niya, common. Una, common. Ibig sabihin, dapat tulungan natin ng OFW. Dapat tulungan natin ng magkaroon ng negosyo ang pambihira. Yan din yung sinabi niya. Tandaan ninyo pagkatapos ng SONA ni Pangulong Duterte, na sinabi ni Pangulong Duterte dapat tulungan ng SME, Small Medium Enterprise. Tulungan niya, basta, yun, kung naman yung E. Di ko alam kung ano yung E, Enterprise. Basta yung mga nagninegosyo na mga maliliit at mga medium. So, dapat tulungan. Inulit niya yon. Inulit niya yon sa after na SONA ni Pangulong Duterte, ha? Ngayon, inulit na naman niya. Cecil, salamat. Sabi ko nga, ano ba ate? Bakit pa ulit-ulit ka? Dalawa lang yan. It's either gusto mo maging reporter o gusto mo maging vlogger o baka naman bobo lang talaga yung mga tagahanga ninyo at kailangan mong paulit-ulitin. Lahat ng sinabi ni Leni Robredo, aside from hindi siya unique o very common siya, ginagawa naman. Oo, hindi pa na ipapatupad lahat, hindi pa perpekto, pero ginagawa naman ng gobyerno. Lahat ng sinabi niya. Bigay kayo sa akin ng sinabi niya nang hindi pa ginagawa ng gobyerno. Ginagawa na, inulit lang niya. Alam nyo, pero ito masasabi ko if there's one thing, okay, na magaling dito, yung PR machine niya. Magaling mong gumawa ng speech to the point na systematic. Masasabi natin, totoo naman maganda yung speech niya, systematic, bullet points, maganda. Okay? Kung meron naman problema sa ating Pangulo, yung pagdating sa communication. Bakit to? Si Pangulong Duterte, hindi ho yan yung mabulaklak magsalita. Diretsuhan magsalita yan. At saka minsan, pag nagsalita siya, hindi ho siya talagang direktang communicator. Ibig sabihin, minsan, ito yung topic niya, bigla siyang tatalon sa gitna, biglang ibabalik na naman niya yung topic niya. Ganun siya magsalita. Wala naman nung problema. Bakit? Hindi naman kasi kailangan ng isang Pangulo ay magaling na communicator. Ang kailangan sa isang Pangulo ay yung magaling gumawa at magtrabaho. At pinakamatindi sa lahat yung may ayag. Ano ibig sabihin nun? Kayang bumangga kahit kanino. May political will. Pag sinabi niyang, hoy! Banda kayo. Nangangatog na yung mga tao. Ganun ang kailangan presidente. Yung Elko, pag hindi nyo inayos ng December yan. Yan ang kailangan natin. Ano pa? PhilHealth. Antay kayo. Pinaalis niya na pala yung update lang. Kakalabas na ng balita, pinabababa niya na yung CEO doon, ano ba yun? Basta yun. Yung presidente nila doon, pinabababa niya na. Pinare-resign niya na. Yan ang kailangan nating Pangulo. Pag sinabi niyang ganito, I want anti-terrorism bill to pass. Pass. Kailangan natin mawala ito, mawatanggal. Yan ang Pangulo. Hindi yung katulad nitong Pangulo na ito na ulit-ulit. Abay, kung siya tatakbo bilang secretary siguro ng communication, pwede siya. Okay, pwede siya. Bakit? Magaling yung team na nasa paligid niya. Mantakin mo, ha? Bakit may sign pen? May pinipirmahan ba siya? Wala. Ay para kunwari, maraming ginagawa. Yan yung ibig sabihin nun yan bakit kailangan nakaganon? Bakit? Nagdudurog ho ng lemon yan. Baka
Baka natatakot sa COVID din, kaya nagdudurog ng... Ay, hindi. Biro lang, ho. Biro lang natin yan, ha? Hindi, alam mo bakit nakaganyan? Para mukhang karespeto. Kunwari ako po si Banat Bay. At nais ko pong sabihin sa inyo na si Raulo po si Arnold Clavio at saka si masyadong seryoso, pwedeng ganon. Tingnan mo. Bakit yung cellphone binilugan? Alam mo kung bakit? Para bisi-bisihan ang dating. Eto pa, ano pa? Bakit may libro? Table yan, may libro, ha? Diba dapat nasa bookshelves? Ba't ka naman maglalagay ng alam mo meron kang speech, maglalagay ka ng gamit sa harapan mo? Ibig sabihin, talagang gusto lang nilang ipakita na meron siyang ginagawa. Nagbabasa siya. Pupusa ko sa'yo, di mo nagbabasa yan eh. Yung 4 times hindi niya nga alam eh. Nagbabasa pa. Palit ulo nga, hindi niya alam eh. Nagbabasa pa. Bihira naman At higit sa lahat, abay nagsuot ng salamin. Para mukhang matalino tingnan. Talagang tali-talinuhan. Kaya sabi ko nga sa inyo magaling ang PR nito ni Leni Robredo. Sa totoo lang, nadali nga iba sa atin yan di ba? Yung picture-picture niya na pumapara ng bus. Naknantay siya. Marami sa atin naloko dyan. Akala natin totoong ganun siya ka humble-humble. O ngayon, ito naman. Kaya sa tingin ko, magaling talaga ang kanyang style. O yung stylist niya. Alam nyo ba bawat mga may stylist silang tinatawag? Maayos ang buhok, hindi magulo. O, di ba? Pero ano ba talaga ang itsura niya? O, ipapakita ko sa inyo. Okay? Yung totoong itsura niya. Wait lang. Wait. Saan na yun? Nasaan na yun? Ito lang naman talaga ang totoong itsura niya. Ayan. Ang layo, di ba? Siyempre sabi nung ng PR niya, ay, madam, kailangan natin baguhin ang imahe mo. Kasi tuwing ini-interview ka, mukha kang may sintu-sinto. Sabi siguro nung PR niya at stylist niya, madam, kung maharap ka sa mga media, medyo parang may konting problema tayo sa itsura mo. Kaya this time, ayusin natin ha. Anyway, recorded naman ito, pwedeng i-cut-cut. So ayusin natin, lagyan natin ng salamin. Okay, para mukhang matalino. Lagyan natin ng libro. Kahit wala namang kailangan ilagay na libro doon. Ilagay natin yung sign pen kahit wala ka namang pinipirmahan. At higit sa lahat, ayusin mo yung kamay mo, madam. Ganun. Parang birhin-birhin ang dating. Parang hindi makabasag pinggan. Parang, ako kaya? Pwede kaya sa akin yun? Mukha na po ba akong kagalang-galang pagka ganito ang antsura ko? Ako po si Banat Bay. At ako po ay merong mga suhestyon sa ating gobyerno. Una, sana po tayo ay mag-face mask. Pangalawa po, sana ho ay tayo mag-face shield. Ganyan yung ginawa ni Leni Robredo, wala namang bago. Diba? Wala namang bago, pare-pareho lang. Abay, nag-speech, hindi ko nga ako alam sabi ko nga kung ang intensyon nito tumulong, pwede naman siyang lumapit dun sa mga department head. Sa mga sekretary, lapitan na lang niya, sir, tulong ako, medyo sa tingin ko parang may problema dito. Sulat na lang siya. Ito, sulatan ko itong department. Ano ang purpose niya? Ba't nagsisalita siya dyan? Wala ho talaga siyang purpose kung hindi magpa-cute. Wala ho siyang purpose kung hindi para maloko niya yung mga tanga-tanga. Ay, mukhang matalino ito. Pero ito ang problema.
Ito ang problema ko dyan. Nakalimutan nun ni Madam Leni Robredo, nag-ayaw na ng mga Pilipino sa katulad ni Mar Rojas. Kaya nga hindi nanalo si Mar Rojas eh. Ayaw na ng Pilipino yung katulad ng mga katulad nila Binay, yung malabulaklak na salita. Ayusin natin to dito sa Makati. Sa amin sa Makati, ganito kami. Ayusin namin ito, bibigyan namin ng ano. Mantakin mo nanalo ang isang pangulo na hindi diretso magsalita ng Tagalog Aminin na natin kasi nga Bisaya siya So hindi siya ganun kagaling magsalita ng Tagalog. Pero nung debate, kitang-kita mo, wala nang paligoy-ligoy. Ganito. Di sunugin natin yan. Pag hindi inayos yan, di sunugin natin. Pakulong natin yan. Bantay kayo. Pag ako naging presidente, papapatay ko lahat ng mga drug addict, mga drug pusher, tsaka drug lord. Yan ang gusto ng bayan ng Pilipinas Kasi nga sawa na kaming mga Pilipino doon sa mga magagaling magsalita. Hindi nyo ba napansin, 2019, nandyan na rin yan? Nag-reflect paano? Halimbawa, si Yorme. Ito hindi ko naman siya inaano, pero si Yorme Pantakin nyo si Yorme, natalo yung batikang mga mayor. Sumalangit nawa ang si Mayor Lim. At saka siyempre isa din si Erap, di ba? Mga malulupit na kalaban yan. Pagdating sa politika, magaling yan. Sa salitaan, malulupit siya mga yan. Pero bakit nanalo si Yorme? Kasi gusto ng pagbabago ng tao. Nagsawa na sila dun sa magaling magsalita. Gusto nila ipasok itong si Yorme. Hindi ko inaano si Yorme kasi nakita nila na kahit papano, nakita nila, at least to, bata-bata naman to. Baka may gawin ito. Yun sa tingin ko, yun ang naging sentimento ng mga taga Manila At least ito, bata-bata. Kailangan namin ng medyo magtatrabaho naman. Ayan. At least ngayon, nagtrabaho. Ganon din sa mga ibang lugar. Sabihin na natin kay Vico Soto. Di ba ang kalaban niya malupit din? Malupit na politiko din ang kalaban niya. Ilang taon, ilang dekada na naging mayor ang kalaban niya. Bakit siya nanalo? Kasi nga gusto ng tao yung something new. Pagbabago. At baka ito, bata-bata ito. Baka ito magdala ng pagbabago sa amin. Yun kasi gusto ng tao. Ayaw na ng tao yung ganitong klaseng politiko. Yung katulad ni Leni Robredo. Ayaw na yan. Maniwala ko kayo sa akin, hindi na gusto ng tao yan. Ang gusto ng tao ngayon, yung hindi man magaling magsalita, pero may bunga, yung alam mo nagtatrabaho ng maayos. Akala kasi nila, ganito yan Ang akala kasi nila, si Duterte lang. Ganyan, foul mouth lang yan, ganyan. Hindi Isang bagay kaya nanalo si Pangulong Duterte ay dahil meron siyang Exhibit A, Davao. Na sobrang gulo noon, sobrang pangit noon. Galing na sa kanila yan Pero ngayon naman, grabe naman, sobrang gaganda. Aside sa mga babae doon, maganda talaga yung lugar ng Davao, matino. Pag sinabing bawal, bawal. May example si Pangulong Duterte. Kung ito tatakbo bilang mayor, tingnan mo nga yung pinanggalingan. Bilang mayor, sorry. Bilang Pangulo, tingnan nyo yung pinanggalingan nito. Ano yung nirepresent niyang lugar? Naging congresswoman to. Ugad ng Diba yun yung sa akin Hindi ata alam nitong mga to na kaya nanalo ang ating Pangulo dahil meron talagang saysay ang kanyang ginawa noon. Ngayon, dinadaan nila, sige, daanin na lang natin sa postura, libro, speech, tsaka glasses. Akala nila maloloko nila ang tao. Ang problema nga sabi nga ni Bobby Tiglao, sabi niya nga, wag niyo na kasi pinopost yan.
Binibigyan nyo pa ng espasyo sa inyong mga social media, sabi niya. Pero ang sabi niya ito yung pinakagusto kong nabanggit niya. Okay? Ang sabi niya dito paano pag in-interview yan ng media? Paano pag panahon ng debate? Ng presidential debate? Ang sa akin kasi, sa akin, hindi naman sa kahit siguro magbabalot, kayang talunin ito si Leni Robredo sa debate. Kahit siguro ordinaryong Pilipino na may alam sa politika, kayang talunin ito si Robredo sa debate. Bakit? Ano sasabihin nito? Iyong nakakabahala ho yan Anong gagawin mo sa criminality? Iyong kasi problema dyan, iyong nang dati pang problema. At saka iyong mo, ang nakakabahala dyan, dapat problema ho ng droga, hindi lang problema ng kapulisan ho yan. Problema din ho yan ng mga addict. Diba Kaya nga, sure ako dyan. Pag tumakbo ito, sa kangkungan to pupulutin. Ngayon pala, sinasabi ko na sa inyo, wala pa baka akala ninyo malupit na kalaban to si Leni. Nako, wala ho talaga. Ang alam lang ho niya magpa-cute. Kung kung ang contest na sasalihan niya Miss Universe. Hindi. Magpangpagandahan din pala yun. Yung pakyutan. Alam ko na. Twitter, Miss Twitter. Yan. Miss Twitter. Ay malamang panalo siya. Bakit? Yung style niya na kagalang-galang, pa-cute. Yung ako ang may alam sa lahat ng bagay. Ako, basta, ang akin kasi, iyon na lang talaga yun, madam. Huwag mo na sabihin sa amin. Iyo mo na lang. Wala akong humihingi ng opinion ninyo. Wala ho. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pantakin mo Sa lahat ng vice presidente ng Pilipinas, ito ang pinakamadaldal. Alam mong walang alam sa batas Diba? Ngayon nga, nakita ko sumalubong pa sa Canadian ambassador ba yun? Hindi niya trabaho, ginagawa niya. Kaya nakakasira lang Nakakasira lang siya ng imahe ng Pilipinas. Bakit? Siguro yung tingin ng ibang lahi sa atin, ano ba namang klaseng bansa to? Ang gulo-gulo kasi yung vice president nakikigulo. Kahit nga sa ibang bansa sa ibang bansa wala kayo makikitang vice president na daldal. Habang yung presidente nagbibigay ng polisiya niya, daldal. Ito dapat kasi palpak ang gobyerno, kasi ganitong gobyerno, mali ang gobyerno. Dapat dito hindi vice president, ang dapat dito showbiz host di ba yun na nga lang yung description niya hindi niya nga ma-explain Description mo, madam, is spare tire ka ng ating Pangulo kung sakaling may mangyari. Sana naman hindi. Yan ang trabaho mo. Hindi mo magtrabaho magdadaldal. Hindi mo trabaho magsasalubong kung kani-kanino mga ambasador. Hindi mo trabahong magbigay ng opinion. No one is asking for your opinion, madam. Hindi mo trabahong pumuna. Hindi Alam mo, ang pangit tingnan. Ang pangit tingnan. Kung mga senador, mga congressman, o iba pang mga tao pumuna sa gobyerno, sige, okay lang. Pero ikaw, vice president ka. Supposedly kasama ka ng Pangulo. Tas pupuna ka. Ang tawag sa'yo, atat. Atat na ambisyosa. Maganda na, alam mo, maganda na nga yung una mong ginagawa na nagtutulong ka sa DOTR, yung pagpo-provide ng bus.
O, di ba? Okay na yun sa akin. Hindi, wala ngang kumontra. Sa katunayan, yung kumontra doon, sinibak ni Pangulong Duterte. Bakit? Tama naman kasi yung ginagawa ninyo. Tumutulong kayo. That's perfect. Madam, I'm telling you, kahit ako against sa inyo, ayun, papalakpakan ko kayo doon. Actually, ilang beses ko kayong pinalakpakan doon. Bakit? Tama naman yung ginawa ninyo. Tumutulong kayo. Alam mo, kung meron man ako magsasuggest dun sa mga team mo, tumulong ka na lang and shut up. Itong pag-i-speech mo, hindi nakakatulong sa karir mo. Gusto mong maayos yung karir mo, tumulong ka, tumahimik ka. Sigurado ako kahit papaano aayos yung karir mo. Kasi ang lumalabas ngayon, atat na atat ka maging pangulo. Bakit ka nagpipress ko? Bakit to? Ganito dapat ang gaw. Yun naman ang kinamali ng team nito ni Leni Robredo. Pinapahamak nyo yung yung boss nyo. Ewan ko, dahil ba inutusan kayo ng boss nyo? Gawa kayo ng speech, gusto kong dumaldal. Oy, Dolly for short, salamat po. You are amazing. Kasi ako, kung tutulong na lang, alam nyo lahat ng isipin nyo, lahat ng kumukontra sa gobyerno, bumabagsak lang. Wala ho, bakit? Kasi yung gobyerno natin, hindi naman siya perpekto, pero alam mong ginagawa niya yung todo niya. Alam mo yun, todo niyang ginagawa. Nagtatrabaho ng todo, pambihira, ang ayos ang ganda ng trabahong ginagawa, hindi man ito perpekto. So kung ikaw oposisyon, ang pwede mong gawin, tumulong. Mapapansin ka naman pag tumulong ka Kesa yung kumontra ka lang ng kumontra na alam mo sandali, ginagawa naman inaayos naman May mali pero inaayos naman. Pero yung kukontra ka lang para makakontra ka, makadaldal ka lang para makadaldal, wala mangyayari. Akala kasi nila habang dumadaldal sila, nakakaganda sa imahe nila. Hindi nakakaganda.